Pakistan, mahigit 1,000 na ang patay dahil sa malawakang pagbaha. Pinangangambahang tataas pa ang bilang dahil may mga lugar na hindi pa naaabot ng mga rescuer. Sa taya ng United Nations, 1 milyong residente ang apektado ng pagbaha. Wasak ang mga tulay, gusali at iba pang infrastruktura. Nangako na ng milyong-milyong dolyar na tulong ang United Nations at ang bansang Amerika. Ito na ang sinasabing pinakamatinding pagbaha sa Pakistan sa loob ng ilang dekada. Balik po tayo dito sa Pilipinas. 7 bangkay na ililibing sana sa isang sementeryo sa Consolacion, Cebu ang hinarang ng mga opisyal ng isang barangay doon. Bukod sa walang clearance sa mga bangkay, kinwestiyon ng mga opisyal kung bakit pinagsama-sama sila sa isang tahon lamang. Paliwanag naman ng puninarya, 2 taon nang walang kumukuha sa mga labi. Kaya nagpasya silang ilibing na lang ang mga ito. Pero dahil nga walang barangay clearance, napilitan ang puninarya na bawiin ang mga bangkay. Sa Tanhay sa Negros Oriental, isang antigong rebulto ang ninakaw sa isang dating simbahan ng mga Kastila. Ay sa caretaker ng simbahan, posibleng noong kasagsagan ng ulan itong Sabado ng gabi, pumasok ang mga magnanakaw para kunin ang imahe ng Birhen de los Desamparados. Hinala ay sa likod ng simbahan dumaan ang mga suspect kung saan nilagari nila ang mga grill at binarena ang pintuan. Tinangay rin ng mga magnanakaw ang isang kopa na gawa sa ginto. Ito na ang pangalawang beses na nanakawan ng rebulto ang naturang simbahan. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado ang isang hinihinalang miyembro ng Gapos Gang sa Sampaloc, Maynila. Ang suspect ang nambiktimang umano sa isang magpinsang estudyante sa tinutuluyan nilang kondominium kamakailan. Si JP Soriano, naka-Alerto 24. Nitong Mayo, eksklusibong iniulat ng GMA News ang pagnanakaw at paggapos ng isang lalaki sa isang dorm-type condominium sa Sampaloc, Manila na inuupahan ng magpinsang lalaki at babae. Kwento ng biktima noon, bigla na lang daw pumasok ang suspect sa kanilang dorm at agad nanutok ng patalim. Agad daw silang ginapos, binusalan, tinangay ang cellphones at pera at hinalay raw siya. Nakuha na ng artist sketch ang suspect na sinasabing leader ng Gapos Gang. Matapos ang mahigit 1 buwan na aresto ng MPD Station 4 ang suspect mula sa artist sketch na kinilalang si Gilbert de la Cruz. Iba na ang estilo ng buhok niya pero positibo pa rin siyang kinilala ng babaeng biktima. Nahuli ang suspect sa kanyang tinutuluyan sa isang liblib na lugar sa Sampaloc matapos may ulat sa MPD ang isa pang kaso ng pagnanakaw sa ilang babaeng nakatira sa isang apartment sa may Sampaloc din itong Sabado ng gabi. Nakuha sa kanyang isang bag, cellphones, mamahaling laptop, balisong at mga ginamit na panggapos sa mga biktima. Positibo rin daw na kinilala ng mga biktima ang suspect maging ang mga gamit nila. Positive na identify dyan at tinuro din ng biktima. Pinesent namin yung suspect dun sa mga tinaling biktima sa loob ng bahay. Pinag-iipuan pa yan hindi po talaga ako yun. May mga ebidensya raw na ito. Pinagahanap pa ang isa pang suspect na nagsisilbi raw na lookout. Ang modus daw ng Gapos Gang, susundan ng suspect ang bibiktimahin hanggang sa makauwi sa dorm o apartment, pag-aaralan ng kilos at papasukin ang apartment. Usually mga bata ang pinupuntahan niya, yung mga estudyante talaga. Na walang kasamang parents, walang kasamang yung may edad na. Yung kaya niyang igapos, ganun. Patuloy na pinag-iingat ng pulisya ang lahat, lalo na mga estudyante at babae sa modus na ito ng Gapos Gang. JP Soriano, naka-Alerto 24. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Ilan sa mga nakatanggap ng ating Kapuso School Bag ay mga batang nasa pangangalaga ng DSWD dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ang ilan sa kanila, mga palaboy sa lansangan. Ang iba naman ay sangkot sa basang ulo at meron ding lulong sa bisyo. Kaya upang pangalagaan ang kanilang karapatan, itinago namin ang kanilang mga mukha at ang kanilang tunay na pangalan. Tila namamasyal lang ang magkaeskwelang sina Jerose at Trixie sa Batuhan. Pero ito ang kanilang pinagdadaanan araw-araw papunta sa eskwelahan na nasa kabilang pampang. Minsan nadudulas nga kami. Kung malaki ang dagat,
doon kami umaakit sa bukid, sa bundok papunta sa Puntabore. Hanggang grade 4 lang kasi ang eskwelahang malapit sa kanilang barangay. Ngayong nasa grade 5 at grade 6 na sila, kailangan nilang lumipat sa kabilang eskwelahan. Sana hindi na kami maglalakad at may paralan dito. 4 na taon mula ngayon, ganito rin ang pagdadaanan ng mga grade 1 sa Tagubanhan Primary School na napagkalooban natin ng mga Kapuso School Bag. Malapit din sa dagat ang mga taga Porta Vaga Elementary School sa Cavite. Kalapit nito ang makasaysayang Fort San Felipe, kung saan pinatay ang 13 martires o 13 martir ng Cavite. Unti-unti nang bumabangon ng mga residente doon na 2 beses nang nasunugan. At upang magbigay inspirasyon sa mga mag-aaral, nagbigay tayo ng mga Kapuso School Bag. Nangingilabot na ako sa tuwa sabi ko. Talagang ang GMA talaga, sabi ko, maraming natutulungan. Lahat tayo stakeholders sa development ng ating bansa. It is something na nagmo-motivate sa mga bata na marami palang umaalalay sa amin. Nabigyan din natin ng Kapuso School Bag ang mga tulad ni Lotis, dating batang kalye, at sa edad na 12, ngayon palang tutungtong sa grade 1. Kinukup-kup siya ngayon ng DSWD para siya makapag-aral. Yun yung mga iba dyan, mga street children na talagang kumbaga, hindi na nila wala silang matirahan. So, inaano ng DSWD, dito ini-enroll nila. Kasama niya si Ellie, ang dating nalulong sa computer games. Mas masaya mag-eskwela. Natututo pa.